Mga ka-diskarte chicks, aminin natin, may mga babae na hindi mo agad magets. Na tipong isang araw, sobrang sweet, parang ikaw lang ang mundo niya. Tapos next day, parang kang hangin. Walang reply, walang energy, parang wala ka na sa system niya. Tapos ikaw, naguguluhan na. Ano ba talaga to? Interested ba o hindi? Lalaro ba po o ganito lang talaga siya? Ngayon, pag-uusapan natin ang the art of pabebe at kung paano i-handle ang babaeng mahirap amuin. Pero hindi ito tungkol sa pandiligaw lang. Mas malalim to. Ito ay tungkol sa psychology ng attraction, emotional control, at loyalty dynamics sa modern relationship. At ang tanong na dapat mong sagutin habang pinapanood mo ito, ano ba ang mas nakakahook sa tao? Sobrang effort o tamang emotional balance? So bakit may mga babae na mahirap amuin? Unahin natin ang real talk. Diskarte chicks, hindi lahat ng mahirap amuin ay pa-sad girl o pabebe lang. May mga pinanggagalingan niya na hindi agad nakikita. May emotional baggage from past relationship, sanay na sa inconsistent na attention, takot ma-attach kasi dati nasaktan, o kaya naman sobrang daming options kaya guarded siya. Kaya tandaan mo ito, hindi lahat ng cold behavior ay sign na ayaw ka niya. Minsan sign niya na hindi pa siya safe mag-open up. At dito madalas nagkakamali ang lalaki. Akala nila rejection agad. Kaya biglang habol mode. Ang common na mali ng lalaki, ito yung typical na nangyayari. May babae na medyo pabebe, medyo pa hard to get. Tapos si lalaki nagiging available 24/7. Nag-a-adjust ng buong schedule, laging nag-initiate, laging gustong maayos agad. Sa isip niya, ginagawa niya yung effort. Pero ang effect, nawawala yung balance ng attraction. Kasi sa psychology ng relationship, kapag sobrang available ka, nawawala yung sense of value ng presence mo. Hindi dahil hindi ka okay, kundi dahil walang space para ma-miss ka. Mga ka-diskarte chicks, importante to, ang loyalty. Hindi yan automatic dahil lang mahal ka ng tao. Mas complicated yan. Ang loyalty ay combination ng emotional safety, consistency, respect at clarity ng connection. Kapag ang babae alam niyang stable ka, hindi ka unpredictable sa emotion, hindi ka naglalaro ng attention, mas nagiging open siya. Pero kapag inconsistent ka rin, minsan super sweet, minsan cold ka rin, nagiging emotional ka agad, doon nagsisimula yung confusion. At ang confusion, isa yan sa pinakamabilis pumatay ng attraction. So, ang real meaning ng pabebe, marami ang mali ang interpretation dito. Ang pabebe, hindi lang yan pagiging pa-cute o pa-hard to get. Sa psychological level, minsan ito ay defense mechanism, emotional testing o way para i-check kung consistent ka. Kasi isipin mo, kung ang isang tao na sanay na nasasaktan dati, natural lang na mag-test siya bago mag-trust. Ang problema kung hindi mo alam ang dynamics na to, ang magiging response mo ay mag-o-over-chase, mag-o-over-explain, o mag-o-over-react. The biggest mistake, over-probing. Ito yung pinaka-common sa lahat. Yung lalaki na gustong patunayan na worth it ako yung tama para sa'yo. Pero ito ang harsh truth. Attraction is not built by convincing. It is built by experience. Kapag palagi mong pinipilit na ipakita na deserve kita, ang dating hindi confidence, kundi insecurity disguised as effort. At kahit gaano ka kabait, kabibo o ka-effort, kung ganyan ang energy, mapapagod din siya emotionally. So bakit sila nag-K-code? Ito ang deeper
psychology. Bakit biglang lumalamig ang babae kahit okay naman dati? Usually dahil sa number 1, emotional overload. Masyadong intense yung interaction. Nawawala yung breathing space. Number 2, loss of mystery. Kapag predictable na lahat ng galaw mo, bumababa ang curiosity. Number 3, internal issues. Stress, personal problems, or emotional confusion. So number 4, shift of interest. Oo, minsan nawawala lang talaga yung attraction. Pero hindi agad dapat conclusion na may iba na. Kasi hindi lahat distance ay betrayal. Ang tamang paraan para i-handle ang mahirap amuin. Ngayon, practical tayo. Number 1, maging emotionally stable. Hindi reactive, hindi laging affected. Kapag late reply, calm lang. Kapag cold siya, hindi ka agad nag-overthink kasi ang emotional stability, isa sa pinaka-underrated na attractive trait. Number 2, may sarili ka, identity. Hindi ka nakadepende sa mood niya. May goals ka, may routine ka, may focus ka. Kasi ang lalaki na may direksyon, mas interesting kaysa sa lalaki na laging naghihintay. So number 3, huwag mag-chase ng validation. Hindi mo kailangan i-prove ang worth mo. Ang worth mo, hindi yan dinidemand. Nakikita yan sa consistency mo at sa presence mo. So number 4, give space without being called. Importante ito. Hindi mo kailangan maging manhid. Pero hindi rin lahat. Sinusundan mo agad ng emosyon. Balance lang. Presence plus space. Ang hindi nakikita ng marami, mga ka-discarded chicks, ang tunay na attraction. Hindi lang about chemistry. Ito ay about emotional rhythm, timing at psychological comfort. Kasi kahit kaano pa kaganda ang simula, kapag walang stability, nauuwi sa confusion. At ang confusion nagiging disconnect. Hindi lang cheating ang issue sa relationship. Minsan ang mas maaga pang nangyayari ay emotional withdrawal, silent detachment, emotional cheating, attention outside the relationship. At bakit nangyayari to? Hindi lang dahil sa bisyo o choice. Minsan dahil hindi na siya naririnig, hindi na siya naiintindihan o hindi na siya emotionally safe. Kaya ang loyalty hindi lang desisyon, ito ay environment. Kung ang environment ay safe, stable at respectful, mas tumatagal. Kung hindi, kahit mahal pa, napapagod. Discarded chicks, hindi ang goal mo ay paamuhin siya sa paraan na ikaw ay nauubos. Hindi rin goal mo ang maging cold para lang hindi masaktan. Ang tunay na goal ay maging lalaki na calm, grounded, at hindi emotionally dependent sa validation ng iba. Kasi sa huli, ang taong tama para sa'yo, hindi mo kailangang habulin ng sobra. Dahil kusa siyang mananatili kapag nakita niyang ang stability na dala mo. Kung nakarelate ka sa video na to, comment mo, balance over chase. Gusto kong malaman kung ilan dito ang napagod na rin sa chasing games sa relationship. At kung gusto mo pa ng mas deep na topics tungkol sa psychology ng attraction, loyalty at modern relationship, like, subscribe at abangan mo pa ang susunod na diskusyon, mga ka-diskarte chicks. Dito tayo hindi lang naglalaro ng diskarte, kundi natututong maintindihan ng tao sa mas malalim na level. So ayan mga ka-diskarte chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Leonardo Melencio from Bohol, Makisig Cesar Bandoma, Makisig ng Tanay, Lloyd Bernard Herrera taga Turbina, Calambas City, Antonio ng Nueva Ecija, Oscar from Leyte, John X Lagutan from Palawan City, Noitra Gilga ng Mindanao, Davao de Oro,
Orlando Asuncion, taga Ilocos, Benedict Inco, taga Pangasinan, Francisco Garbion, taga Leyte, Ronald Zamora ng Mindanao, Gina De Erio, taga Davao, Dennis Laife from Cabuyao, Laguna, at kay Fidel Selans ng Bukidnon. Guys, maraming salamat po sa support at panonood. Mga ka-Diskarte Chicks, dahil po sa inyo patuloy at lalo po akong ginaganang gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw. At para naman po sa mga hindi pa na-shoutout, gusto mo ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabihin ko ng topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na lagi nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.